Magandang araw. Narito kami upang ipresenta ang aming nagawang pananaliksik. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga kabataan ang online video games. Habang kinikilala ang mga benepisyo na dulot nito, gaya ng stress relief, strategic thinking, and social interaction, may mga panganib din itong nadudulot gaya ng pagkapuyat, depresyon, at social isolation. Lalo na sa mga first-year college students na nasa yugto ng matinding adjustment sa buhay. Kolehiyo, mahalagang maunawaan kung paano nakakaapekto ang mga video games sa kanilang mga mental na kalusugan. Layunin ng mga pananaliksik na ito na suriin ang mga positibo at negatibong epekto ng video games at kung paano ito maaaring mapamahala ng mga upang mapanatili ang balanseng pamumuhay. Sa pamamagitan ng pakikipaynayam sa mga piling kalahok, tinutukoy ng mga pananaliksik ang mga karaniwang karanasang pananaw at ang mga mag-aaral na maaaring magamit bilang gabay ng kabataan, magulang at mga tagapagturo. Sa layunin ng pag-aaral, ang aming pananaliksik ay nakatuon sa pag-unawa sa epekto ng video games sa mental na kalusugan ng mga kabataan, partikular na sa mga first-year students sa Mindoro State University, Calapan City Campus. Una, layunin na naming alamin kung paano naapektuhan ng online video games ang mental na kalusugan ng mga kabataan, kung ito ay nakatutulong bilang stress relief o nagdulot ng emotional distress. Ikalawa, tinutukoy rin namin ang pinakakaraniwang online game na nilalaro ng mga estudyante upang makita kung may partikular na genre na mas may epekto kaysa sa iba. Ikatlo, sinusuri namin ang oras at dalas ng paglalaro, kung gaano katagal at gaano kadalas naglalaro ang mga kabataan. Ikaapat, inaalam din namin ang parehong positibo at negatibong epekto ng paglalaro tulad ng stress relief, motivation, ngunit pati na rin ang stress, anxiety at social withdrawal. At ang panghuli, naghahain kami ng mga mungkahing solusyon o rekomendasyon upang mas mapanatili ang balanse pamumuhay ng kabataan habang patuloy na ginagamit ng teknolohiya at video games. Sa aming theoretical na balangkas, ang aming pananaliksik ay nakaangkla sa tatlong pangunahing teorya na nagbibigay linaw sa ugnayan ng video games at mental na kalusugan. Una ay social cognitive theory kay Albert Bandura. Ayon kay Bandura, natututo ang tao sa pamamagitan ng obserbasyon, limitasyon, at interaksyon sa kapaligiran. Sa konteksto ng aming pag-aaral, pinapakita ng teoryang ito na ang kabataan ay maaaring maimpluwensyahan ng mga karakter o eksena sa video games na maaaring makapekto sa kanilang emosyon, asal at pananaw sa realidad. Ginamit namin ang social cognitive theory ni Albert Bandura upang ipaliwanag kung paanong ang obserbasyon sa laro ay nakakaapekto sa ugali tulad ng pagiging agresibo. Ginamit din namin ang theory of planned behavior ni Einstein dahil nagpapakita ito kung paanong ang intensyon ng manlalaro ay naimpluwensyahan ng damdamin at social norms. Pati na rin ang game theory ni John von Neumann. Halimbawa, kung madalas silang naglalaro ng bayolenteng laro, maaari rin ito magdulot ng agresyon o emosyonal na desisyon. Pangalawa ay teorya of planned behavior ni Isaac Einstein. Tuturo ang teoryang ito na ang kilos o asal ng tao ay nakabase sa intensyon na naapektuhan ng attitude, social norms, at perceived control. Sa aming pananaliksik, ito ay nakikita sa paraan ng pagdedesisyon ng kabataan kung kailan, gaano katagal, at bakit sila naglalaro ng video games. Nakabase ito sa kanilang paniniwala na ito ay nakatutulong sa kanila kung ano ang sinasabi ng kanilang paligid at kung kaya ba nilang kontrolin ang sarili nilang oras. Pangatlo ay game theory ni John von Neumann. Ang game theory ay tumutukoy sa decision making sa loob ng interaktibong sistema na may kinalaman sa pagpili ng pinakamainam na diskarte o action base sa kanilang posibleng galaw ng iba. Kaugnay ito sa pag-aaral dahil ang mga kabataan ay nakikisalamuha at nakikipagkompetensya sa mga kapwa manlalaro ng online games. Ang desisyon nila kung paano maglaro, kailan titigil o kung magpupuyat ba sila ay bahagi ng isang malawak na sistemang
may impluwensya sa kanilang pag-iisip at mental health. Sa aming pag-aaral, gumamit kami ng deskriptibong disenyo ng pananaliksik. Ang deskriptibong pananaliksik ay angkop sapagkat layunin naming ilarawan at unawain ang karanasan at pananaw ng mga kabataan kaugnay sa epekto ng video games sa kanilang mental na kalusugan. Bilang pangunahing instrumento, gumamit kami ng interview kung saan direktang nakapanayam ang mga kalahok upang makuha ang kanilang sarili-sariling saloobin, karanasan at pananaw. Ang pamamaraang ito ay tumutulong sa amin na mas maunawaan ang mga emosyonal at psikolohikal na aspeto ng kanilang karanasan. Ang lokasyon ng pag-aaral ay sa Mindoro State University, Calapan City Campus at ang aming mga kalahok ay pawang mga first year na estudyante mula sa iba't ibang kurso na may karanasan sa online gaming. Pagdating sa pagsusuri ng datos, ginamit namin ang thematic analysis. Sa pamamagitan nito, naka-identify kami ng mga tema o pattern mula sa mga sagot ng mga kalahok gaya ng positibo at negatibong epekto, emosyonal at na-reaksyon at mga gawi sa paglalaro. Ang prosesong ito ay nakatulong sa amin na mas malinaw na maipakita ang mga kaugnayan sa pagitan ng gaming habits at mental health ng kabataan. Batay sa pahayag ng mga kalahok, makikita na ang video games ay nagagamit bilang coping mechanism or pampaluwag ng emosyon ng mga kabataan. Maituturing na emotion-focused coping na kung saan ang individual ay humahanap ng paraan upang malunas ang problema sa pamamagitan ng paglalaro. Hindi sang-ayon or hindi pwede sa ating sitwasyon na palaging ginagawa natin itong mga gawain na ito dahil ayon sa mga kalahok ang panandaliang pampaluwag ng emotion ay nakakadulot ng stress at pressure sa atin. Ipinapakita ng mga tugon na higit pa sa libangan ng online video game. Ito ay nagdudulot ng personal na kasiyahan at pakiramdam ng tagumpay. Ang mga pag-abot ng layunin ng laro tulad ng pagpanalo sa ranked matches or pagtapos ng isang misyon ay nagbibigay ng positibong pagpapahalaga sa sarili ng sense at competence. Bukod pa rito, inuugnay na nila ang paglalaro sa pag-unlad ng cognitive skills gaya ng focus, coordination, strategic thinking, and communication. At ang mga larong mga elemento ng team play ay tumutulong sa pagsasanay ng mga teamwork at decision making na mahahalagang kasayahan sa akademikong at panghabang buhay na aspeto. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga kabataan ang online video games. Habang kinikilala ang mga benepisyo na dulot nito, gaya ng stress relief, strategic thinking, and social interaction, may mga panganib din itong nadudulot gaya ng pagkapuyat, depression, at social isolation. Ang mga kalahok ay nakakaramdam ng tagumpay hindi lamang sa panlabas na aspeto, kundi ang maging personal na paniniwala nila sa sariling mga kasayahan. Lalo na sa mga first-year college students na nasa yugto ng matinding adjustment sa buhay. Kolehiyo, mahalagang maunawaan kung paano nakakaapekto ang mga video games sa kanilang mga mental na kalusugan. Layunin ng mga pananaliksik na ito na suriin ang mga positibo at negatibong epekto ng video games at kung paano ito maaaring mapamahala ng mga upang mapanatili ang balanseng pamumuhay. Sa pamamagitan ng pakikipaynayam sa mga piling kalahok, tinutukoy ng mga pananaliksik ang mga karaniwang karanasang pananaw at ang mga mag-aaral na maaaring magamit bilang gabay ng kabataan, magulang at mga tagapagturo. Sa pangatlong tema, lumabas sa aming panayam ang mga negatibong epekto buhat ng online games sa mga kabataan. Sa kabila ng mga positibong epekto, lumilitaw din ang mga ilang mga masamang bunga ng labis na paglalaro, particular sa aspeto ng mga pisikal at emosyonal na kalusugan. Ipinapahayag ng mga ilang kalahok na sila ay napupuyat, nawawalan ng konsentrasyon sa pag-aaral at nagiging emosyonal lalo na kapag may negatibong resulta sa laro. Ang ganitong mga epekto na pinahayag ng mga estudyante mula sa Mindoro State University, Calapan City Campus na aming napanayam ay nagpapakita ng pagkawala ng kontrol sa oras at hindi balanseng lifestyle.
na posibleng magdulot ng pangmatagalang epekto kung hindi magagampanan. Kung hindi ito mapapagtuunan ng mga otoridad ng mga tao dito sa ating paaralan or sa gobyerno. Base sa pahayag ng mga kalahok sa larangan ng developmental psychology, ito ay nagpapakita ng maladaptive coping kung saan nagiging sagabal ang isang aktibidad or ang online video games sa mga pangunahing tungkulin ng isang mag-aaral tulad ng pag-aaral or makarating ng tamang oras dahil napupuyat nga sila kapag sila ay pumapasok. Bagamat natural ang pagkakahumaling sa laro ng mga kabataan ngayon, kinakailangan ng tamang self-regulation upang hindi ito makaapekto sa kanilang kalusugan at akademikong pagganap. Aming pang-apat na tema, lumalabas naman dito ang balanse at disiplinang paglalaro. Sa kabila ng mga hamon ng mga kalahok, ipinapakita ng maraming kalahok ang kanilang malay at responsableng paggamit ng oras sa paglalaro. Gumagamit sila ng mga estratehiya gaya ng pagtatakid ng oras. Maraming kalahok din ang nagsasabi na nagbibigay naman sila ng prioridad sa pag-aaral at pag-iwas sa laro kapag may mahahalagang akademikong ganap sa kanilang buhay. Ang ganitong pag-ugali ay nagpapakita ng self-discipline at time management skills. Mahalagang bigyang diin din na ang pag-unlad sa kakayahang ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa posibleng negatibong epekto nito ng gaming. Ipinapakita rin dito na ang mga kabataan ay may kakayahang mag-isip at magdesisyon ng tama kung sila ay mabibigyan ng sapat na kaalaman at suporta. Sa aming panglimang tema, dito naman lumalabas ang papel ng mga magulang, guro at paaralan sa paggabay sa mga kabataan sa kanilang paglalaro ng online video games. Ipinapahiwatig ng mga kalahok ang kahalagahan ng gabay mula sa pamilya, guro at paaralan upang maging responsable ang mga kabataan sa paggamit ng online video games. Iminumungkahi ng mga kabataan ang pagkakaroon ng mga seminar, paalala at gabay mula sa mga nasa otoridad na mga posisyon upang makatulong sa pagtuturo ng tamang asal at paggamit ng teknolohiya. Sa edukasyonal na pananaw, ito ay nagpapakita ng papel ng institusyon sa edukasyon, sa digital citizenship. Ang mga intervention mula sa paaralan ay maaaring makapag-isip din ng mas matalinong pananaw at pag-uugali sa paggamit ng online games sa halip na ituring lamang na ito bilang isang sagabal. Sa aming pag-aaral, napagtanto namin na ang online video games ay hindi otomatikong nakakasama sa mental health. Maaari nga ito magsilbing positibong outlet sa mga kabataan para sa stress relief basta't may limitasyon at tamang paggagamitan. Gayunpaman, nakita rin namin na kung ang paglalaro ay sobra o walang kontrol, nagdudulot ito ng mga negatibong epekto tulad ng mga emotional distress, pagbaba ng academic performance at social withdrawal. Kaya't mahalaga ang disiplina sa oras at paraan ng paggamit ng video games. Panghuli, mahalagang papel ang ginagampanan ng edukasyon, komunikasyon at suporta mula sa mga magulang, guro at institusyon upang matulungan ang mga kabataang makinabang sa teknolohiya nang hindi naaapektuhan ang kanilang mental health. Narito naman si Dayan Sena upang ipahayag ang aming mga rekomendasyon sa aming pananaliksik. Mga guro at paaralan, iminumungkahi namin magsagawa ng mga seminar o orientation hinggil sa responsible gaming at mental health awareness upang mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante. Maaari rin i-integrate o isama sa curriculum ang digital wellness education upang maaga matutunan ng mga kabataan ang tamang paggamit ng teknolohiya. Para sa mga magulang, mainam na ang mga magulang ay magkaroon ng bukas na komunikasyon at pag-unawa sa interes ng kanilang mga anak sa gaming. Sa halip na agad silang pagbawalan, gabay ang dapat ibigay at hikayatin ang balanseng pamumuhay sa pagitan ng pag-aaral, laro, pahinga at social interactions. Para sa mga mananaliksik sa hinaharap, hinihikayat din namin ang mga sumusunod na mananaliksik na magsagawa ng mas malawak na pag-aaral na may mas maraming kalahok mula sa iba't ibang antas, lugar o edad. Makatutulong rin kung gagamit ng mixed methods, pagsasama ng kwantitibo at kwalitatibong paraan upang makakuha ng mas malalim at konkretong datos mula
sa epekto ng video games sa mental health. Sa kabuuan, ang aming mga rekomendasyon ay nakatuon sa kooperasyon ng iba't ibang sektor, mga estudyante, magulang, guro at akademya, upang masiguro ang isang positibo at balansang digital na pamumuhay para sa kabataan.